guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nung nakaraang Webes is hindi ako pumunta sa bahay. Bali, nagtambay ako doon sa school ng bata ng 1 hour kasi nagpipintura yung parents ng amo ko. So hindi ako bumalik sa bahay nila. Sinabi ko sa kanya na doon ako tatambay sa sa school or sa center kung saan nag-aral yung alaga ko ng English. So nung habang nandun ako nakaupo, yung may mga kaibigan na kasi ako doon, sila na yung kausap ko always. Tapos, merong isang bago na nakatabi, tas bumili siya kasi may isang Pinay doon na nagbibenta ng mga kakanin. Ayan, may binili nga ako na mani. Tapos may isa doon na tumabi, tas bumili siya ng maha. So sabi, kailan ka bababa? Sabi, daw, netong 15 na. So sabi ko, ilang ka na, nag-break ka ng contract? Sabi niya, oo, alam niyo ba, 2 weeks lang siya sa amo niya, tas nag-break siya ng contract. Sabi ko, ano ba, bakit? Yun pala yung nagbibenta nitong mga kakanin, tsaka yung amo niya, tsaka yung amo nung babae is magkaibigan pala. Tapos kung saan nakatira yung kaibigan ko na nagbibenta ng kakanin, sila pala yung may-ari, yung parang nangungupahan lang, gano'n, nangungupahan. Ayan, so sabi niya, oo be, talaga, 8 na yan sila dyan. Simula dumating ako, mag 4 years na ako dito sa amo ko, 8 beses na nagpalit-palit ng katulong dyan, sabi niya. Pero may isang katulong, bali 2 sila daw sa bahay. Yung isang katulong naka 4 years na, yun kasi Ilongga daw yun, sip-sip, ganyan. Tapos kapag kaharap niya yung katulong, sinasabi niya na, yung boss natin, ganyan yan, salbahing ugali niya, ganyan, yung sinisiraan niya yung boss. Pero yun pala, pag makasabi ng masama, yung isang katulong, isusumbong niya dun sa amo niya kung anong sinabi. Kaya bago pa ganun, bago pa mabackstab, so sinabihan na ng kaibigan ko yung bago na nag-break na, huwag kang magtiwala dyan sa kasama mo, huwag kang, pag magsinabi niya about sa boss niya ganto-ganto, huwag kang magsalita ng masama, hayaan mo. Kasi sinusumbong niya yan, katulad ng nangyari nung nakaraan sa dating katulong dyan na pinalitan mo, ganyan din. Ang ibang mga kasama niya guys, or yung ibang katulong is 8 days lang, tapos hiniraman nila ng pera sa Pinas para lang on the spot terminate kasi hindi kaya yung ugali ng amo nila. Alam nyo ba, nakita ko yung amo, alam nyo yun, yung parang, siguro pag ako yung katulong nito, sobrang payat ng amo niya, sobrang liit, siguro mga nasa, wala pang 40 kilo, siguro mga 35 kilo or 30 lang yung kilo ng amo niya. Payat na hindi ganon, siguro mga 5'2" yung height. Ayan, nakikita ko, putik, buti na lang kamo, hindi ako yung katulong nito. Baka pag pamahala na lang siguro, ihulog ko talaga siya doon sa kung saan man siya nakatira para pagdating niya sa baba, lasog-lasog siya. Okay na, tumira ako sa kulungan. Yung parang mabuburyong ka. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sabi, ay grabe be, talaga, hindi siya makapagsalita ng mahinahon. Sisigaw siya kahit mag-uutos. Give me a spoon! Yung kahit wash the dishes! Yung, alam niyo yun, puro siya sigaw. Sabi niya, hindi siya nagsasalita ng mahinahon. Tapos alam mo ba, sabi niya, ang tawag niya sa akin, Madam Aisa. Sabi niya, Madam Aisa! Alam niyo yung nangaasar daw, sabing ganun. Alam niyo yung, ikaw katulong, tapos tatawagin kang Madam? Madam Aisa, come here, like this. Tapos, nakita siya ngayon na nakaupo kasama namin, nakapalakda siya sa sahig ba. Sabi sa kanya ng amo niya, pero yung pasikrito lang ba, sabi sa kanya, magbihis ka ng damit. Sabi niya, may dala kang damit yan sa bag mo? Naka-face mask yung babae. Hindi siya pwedeng magtanggal ng face mask sa loob ng buong araw. Hindi siya pwedeng magtanggal, naka-face mask lang siya. Kahit saan siya magpunta, naka-face mask siya. Tapos sabi ng amo niya sa kanya, magpalit ka ng damit mo, nakaupo ka dyan sa lapag, magpalit ka ng damit mo. Tinitignan ko yung amo, punyeta, ang payat-payat mo. Siguro kung ako lang, kung ako lang siguro, baka nakulong na ako. Baka mapatay ko siya. Gago talaga. As in, sabi ng kaibigan ko, grabe ba yung ugali niyan, hindi mo kakayanin. Muntik na yung kaibigan ko na hindi niya katulong, muntik nang ma-terminate dahil doon sa babae na yun, sa amo. Alam niyo yung may bit-bit yung amo na yun na yung masama ugali, may bit-bit na isang paper bag. Sabi doon sa kaibigan ko, bitbitin mo yan, bigay mo sa amo mo, sabing ganun. Ngayon, hindi na nasabi ng
ng kaibigan ko sa amo niya na may pinapadala nga yung isang amo, yung isang babae, may pinapadala sa kanya kasi nga nagmamadali siya pagdating sa bahay, bitbit niya yung paper bag. Sabi ng amo niya, ano yan? Saan galing yan? Sabi ngayon ng kaibigan ko, ano ma'am, bigay nung kaibigan mo. Sabi niya, ibigay ko daw sa'yo. Agoy, nagwala ngayon yung amo ng kaibigan ko. Sabi, Punyeta! You don't have a mind! Sabi nga nun, masama din ugali nung ano, pero kahit papano, okay pa. You're so stupid! Sabi nga nun, kung ayaw mo sumunod sa mga utos ko, kung hindi ka hindi mo ako ginagalang bilang amo mo, pwede ka lumayas ngayon din sa bahay. Sabi nga nun, kung gusto mo, umalis ka ngayon. Sabi nga nun, sabi ng kaibigan ko, muntik pa akong ma-terminate dahil dyan sa amo niya na, ewan ko, bakit pinadala niya yun? Yun pala yung sabi daw nung amo niya, nung amo nung may saltik na amo. Kasi kinumpronta nga ng amo ng kaibigan ko, bakit binigyan mo ko ng paper bag? Wala ba akong mga damit? Sabi ganun. Ang sabi daw nun palusot, bigay ko yan sa katulong mo. Sa isip-isip ng kaibigan ko, bakit mo ako bibigyan? Hindi nga tayo close, bakit mo ako bibigyan? Parang, ayun nga, maswerte na lang tayo guys kung may amo tayo na binibigyan tayo ng pagkain, hindi tayo sinisigawan. Yung kasi yung nag-break ng contract, galing yun Middle East, pero hindi niya talaga makayanan. Tsaka hindi din naman siya makakomplain kasi nga medyo yayamanin yung babae, yung amo niya, kung ano yung concern niya, dadaan mo na sa sekretarya nun. Pero walang trabaho yung babae. Yung lalaki lang, yung may yayamanin, may mga sila, basta may mga business sila. Tapos, yun nga, hindi na makakuha yung babae ng mga katulong, naka-blacklist na siya sa immigration. Ngayon, ang lalaki yung nakapirma ng kontrata. So, sabi ko, nagpipray ako na sana makahanap sila ng amo na, katulong na na abnormal din, salbahe din para matignan. Tsaka guys, kung kaso wala naman akong mga subscriber dito na mga luma na nanonood na yung mga tumagal na sa amo tapos may kasama. Huwag nyo naman ituring na kakompetensya nyo yung bago kasi kawawa naman, nandito lang yan para makasahod. Katulad nung nag-terminate. Sabi niya hindi siya nakabawi. Buti nga sa Maynila lang siya nagtatrabaho, nakatira. So, nakakahawa lang. Sabi ko, okay lang ba na umuwi ka ganito, wala kang ipon? Sabi niya, okay lang. Titiisin ko yan kaysa sa ganyan yung amo ko. Sabi ko, talaga? Sabi ng kaibigan ko, huubi. Sinasabi ko sa'yo, masama talaga ugali niyan. Kasi 8 na yung katulong dyan, hindi tumagal. Yung iba, 4 na araw, tiniterminate niya. Tapos yung iba is sila na yung nag-break ng contract. Hindi mo talaga kakayanin yung stress dyan. Kaya kayo guys, pag meron kayong amo na mabait, huwag niyong abusuhin, please lang. Kasi napakaswerte nyo na. Kasi yung amo nyo kapag inabuso nyo yan, sa mga susunod niya na mga katulong, magiging salbahe na yan. Kaya hanggat maaari, kung mabait sila, ganyan, huwag niyong abusuhin. Pero ako ngayon, grabe yung pagod ko. As in, yung bata, naglaro kami simula alas 7 ng gabi, natapos kami mag-aalas 11 na. Alam niyo yung pickleball, tapos yung 6 na bola, sabay-sabay niyang yung maliliit lang kasi ping pong ball lang yung ginagamit. Tapos, ako yung magpupulot. Grabe, parang hindi na ako makaupo. Sobrang sakit ng hita ko, tsaka yung, binti ko. Ayan, sobrang sakit kakapulot hanggang sa huli, hindi na ako makangiti. Sabi niya, ngumiti ka naman, Jen. Sabi niya, bakit hindi ka ngumingiti? Paano ako makakangiti? Hindi na nga ako makakilo sa sobrang pagod, pinipilit ko na lang. Parang, ay Diyos ko Lord, iniisip ko, buti na lang kamo may siguro kung tanggalin ko yung day off ko, meron na lang akong 4 na linggo para pakisamahan yung bata. Yung bata talaga, alam niyo yung pagod na pagod ka na sa trabaho, tapos tambak pa yung trabaho mo sa kusina, tambak pa, tapos yung mesa na kinainan nila, nandun pa lahat ng mga pagkain, lahat ng hugasan, tapos pupuntahan ka niya sa kusina, sasabihin, Jen, maya mo na gagawin yung trabaho mo, maglaro muna tayo. Parang, punyeta, gusto kong ibagsak lahat ng gamit sa kusina. Tapos, yung nanay, hindi masaway ng nanay, hayaan lang, tapos, sabihin niya 15 minutes lang. Pero pagkatapos, dadagdagan niya yan 15 minutes. Yung nanay hindi siya sasawayin. Tapos na, pwede ka nang mag-toothbrush kasi tapos na yung 15. Hindi. Hayaan siya ng nanay na 30 minutes. Nung 30 minutes na, yung gahol na sa oras, na 9:35 na, tas madami pa akong gagawin. Tsaka niya sasabihan, tama na yan, toothbrush na. Yung bata, hihirit pa. 5 more minutes.
Tapos yung 5 more minutes na yun, abot pa yan ng 10 more minutes. Tapos another pa. Hanggang sa ako na mismo yung sumasaway. Sabi ko, magligpit na ako, bahala ka na dyan. Iniiwanan ko talaga. Nakakapagod kaya guys. Alam niyo yung, ewan ko kung nakikinig sila, pero grabe, basahan ko pa ng libro na sobrang kapal. Hanggang simula, paus na ako. Simula siyang magkumain hanggang sa matapos siya. Nandyan ka lang nakabasa ng libro sa kanya. Kaya hindi niyo ako masisisi kahit matagal pa bago ako makaalis papuntang Amerika. Siguro, ano pa kasi yan, 12 months pa yung antayin. Pero, na ako ngayon. Kasi nga, hindi ko na makayanan. Wala na ngang matinong kain. Tapos, ganyan pa. Ang dami pa, napipressure na ako. Alam niyo yun? Kaya nga, sinasabi ng boyfriend ko na papuntahin ko na yung kapatid ko dito, ipalit ko dito kasi yun yung request ng amo ko. Sabi ko, hindi ko kayang makita yung kapatid ko nahihirapan. Okay lang okay lang kung sa trabaho kaya ng kapatid ko, pero yung bata, doon ka talaga susuko sa bata, hindi mo kakayanin. Tapos, kung matamaan mo siya ng accidentally, matamaan mo siya ng maliit na, yung hindi hindi masakit, pero matamaan mo siya ng bula, big deal na yun sa kanya. Pero kanina guys, sobrang, ang palo niya sa bola na ping pong ball, hammer talaga, tas natamaan ako dito. Tapos sasabihin niya lang sa'yo, are you okay, Jen? Punyeta, Diyos ko Lord, nagtitimpi lang talaga ako. Gusto ko talagang saktan. Alam nyo, talagang nagpe-pray lang ako, Lord, give me patience. Kasi nga, na talaga ako, hindi ka pwedeng huminto. Kasi sabihin niya, ano gagawin mo? Kailangan kasama yan sa trabaho mo, yung laruin ako. Tsaka, ayaw mo nun? Laruin mo lang ako, sabi niya. Nauubos yung oras mo kakalaro sa akin, hindi mo namamalayan, tapos na. Sabi ko, hindi ka ba nag-iisip? Kahit laruin kita, yung trabaho ko doon, nandun pa rin nakatenga, walang gagawa niya na iba, ako lang. Nakakapagod kaya. Kaya kanina hinampas ko talaga siya doon sa may CR. Kasi anong ba yung ginawa niya? Parang binasa niya ata ako. Hindi ko napigil yung kamay ko. Hinampas ko siya ng ng towel. Hindi naman masakit. Nampas ko sa ulo. At least malaman niya ba? Nakakapagod guys. Totoo lang. Alam niyo yung parang na-trauma ako. Parang ayoko na mag-alaga muna ng bata ng ilang taon. Kasi, kaya sabi ko, wag mo muna akong paanakin. Sabi ko gano'n sa boyfriend ko. Hindi ko pa kayang mag-alaga ng bata kasi yung pasensya ko naubos muna, nasagad. Papahingain mo muna ako. Kaya yung pamangkin ko, sinasabi ko pag uwi ko, wag mo muna akong laruin lit. Sabi ko gano'n sa pamangkin ko. Grabe yung pinagdaanan ko doon. Napagod ako. Sabi ko, pagod na pagod ako. Naintindihan naman ng pamangkin ko. Kaya ang ginagawa niya, magsusulat lang ako ng mga spelling, tapos ikakopy niya para lang matandaan niya yung mga word. Yun yung ginagawa niya. Itong alaga ko, iba. Sinanay ng nanay. Kahit kanina yung napahiya sila kanina. Alam niyo yung sabi ng bata, ayoko na sa inyo, alam niyo? Sabi niya, nagsisi ako kung bakit kayo yung magulang ko. Sabi ng bata, hindi ko masaway. Nandyan sila Hindi ko naman karapatan yun nasawayin. Pero yung ugali ng bata, yan talaga yung magiging pasanay nila sa huli. Lalo ngayon, hindi ko na siya sinasaway, guys. Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Sabi ko ganun sa kanya, hindi na kita sasawayin. Sabi ko, lalo pagdating ng March, wala na ako. Pag gusto ka na kung ano gawin mo, kahit sumigaw ka dyan, kahit umiyak ka dyan, maglupasay ka, hindi na kita, wala na ako. Pag gusto ka na. Dati, bawal siya magsalita ng demon, ng stupid, ng fine. Ayoko niyan. Pero ngayon, sabi ko, gawin mo na. Kanina sabi niya sa papa niya, fine. Sabi niya ganun. Tapos, parati niyang inuulit yung salita na demon hunter, ganun. Tapos, yung isa pa, ang salita na stupid, na parang simple na lang sa kanya. Dati, bawal yan Pero nung hinayaan ko na siya. Hayaan kong yung nanay niya mismo yung magdisiplina. Baka kasi iniisip niya madali lang disiplinahin. Nung nakaraan, tinanong ako ng tatay, nung nasa sasakyan kami, Jen, mabait ba yung alaga ko? Sabi ko, nung bago ako, sobrang salbahe niyan. Sabi niya, ha, salbahe? Parang hindi siya makapaniwala na gano'n yung sinabi ko. Kasi isip-isip ko, hindi mo alam? Parang, sure ka? Hindi ka aware sa ugali ng anak mo? Pero yung nanay tumahimik lang. Sabi ko, buti nga ngayon, hindi na yan ganyan At least, hayaan ko na.
Sabi ko sa kanya, hinahayaan na kita kung ano gusto mong gawin. Hindi na ako magagalit. Kaya hinahayaan ko na siya. Nagpagusto na siya ngayon. Bahala sila. Kasi pagdating ng panahon, alam ko talaga guys, paputol ko tong daliri ko kung aabot ng 6 na buwan yung bagong katulong dito. Siguro naman bago siya, baka mapanood niya tong vlog ko. Ayan. Ano mo na, yung background ko, tignan mo na. Ayan. So, paputol ko yung daliri ko ha. Kapag umabot siya dito ng 6 na buwan. Ayan. So, good luck. Ayan. So, yun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.